Yan, good morning mga kadibay. Meron ulit tayong ginagawa dito sa Griffin 180 natin. Yan, unbox natin to. Ang papalitan lang sana natin ay yung filter natin. Pero buo na lang to kasi pinawaranty ko. So tuturuan namin kayo kung paano magpalit ng fuel pump at ng fuel filter. Okay? So assembly po ito kasama nito. Pang Griffin po talaga to. So yan, walang gagawin nyo. Tanggalin nyo yung fairings dito sa side. Dalawa yan. Tanggalin natin. Tapos, tanggalin nyo yung bolt dito. Gamit lang kayo ng size 8. Yan. Dito, 4 yan. Kabilaan yung, tapos, tanggalin nyo yung socket. Ito. Fuel pump. Ito yung socket ng fuel pump. Yung sensor. Tanggalin nyo yan. Hugutin nyo lang. Tapos, dito. Para matanggal to. Ito yung sa may hose. Tulak niyan, tapos sagutin nyo. Yan, magkabilaan to. Dito sa ibabaw hanggang sa likod. Kailangan nyo lang i-push to ng madiin, tapos tulak nyo bahagya. Yan, push nyo lang to ng maigi, tapos hugutin nyo dahan-dahan. Yun. Ito kasi dalawa yan eh. Isa dito, saka isa to. Yan o. Kailangan ma-push mo yan. Kasi yan yung langdala. Yan, tapos pag natanggal nyo na, dito na natin lalabas. Tanggalin mo natin yung takip. Yan. Ito yung overflowing hose. Tapos yan, ganyan-ganyan lang. Yun. Pagka tanggal mo na, baba mo na. Tapos, balik mo yung takip. Tinanggal ko lang to para kumasya. Yan. Tapos never kayo maninigarilyo pagka gumagawa kayo nito, okay? Ito. So 4 ng bolt lang yan. Size 8. Tapos pagkapapalitan na natin ng fuel filter or fuel pump, pagka nasira yung fuel pump mo or gusto mo na magpalit ng fuel filter, sa mga nagtatanong kung kailan dapat pinapalitan yung fuel filter ng Griffin 180 natin, around 15 to 20,000 po yan. Or kung gusto nyo naman, every year. Kasi sa akin, mga 1 year and 3 months na to. So, kailangan natin magpalit ng filter. Kaya lang, pinawaranty ko kasi ito, buo na yung papalitan natin. Pero tuturuan ko pa rin kayo kung paano magpalit ng filter. Okay? So, pagka magpapalit ng filter, ito lang po yung gagawin natin. Ito na lang sa bag, tatanggalin natin to. Gagamitan natin to ng alin. Ayan, so itong alin po, alin wrench ang gamit natin. Hindi ko na lang po anong size to eh. Ayan. Luwagan na natin to. 6 na piraso. Ayan. So pag naluwagan na natin lahat, saka natin lalabas. Make sure na ganito din po yung ayos. Okay? So ang ano ko dito, picturean nyo na lang pagka bago nyo babaklasin para alam nyo kung ano yung postura nya. Yan. Taas natin yan, angat lang natin. Ito muna. Yan. Angat nyo, tulak nyo ganyan. Tapos mo ganun. Ganyan yung pagtatanggal, tama. Okay? Tapos basahan. Bago nyo tanggalin, kailangan punasan para yung mga alikabok dito sa ibabaw hindi pumasok dyan sa loob ng gasolina, gas tank. Tapos galaw-galaw nyo lang to. Yan. So ganito po yung itsura ng fuel pump assembly natin. Yan, dahan-dahan kayo sa may floater. Yan. So, ganyan yung pagtatanggal. Ayun muna natin para bumaba yung titirang gasolina niya. Tapos yan. So, ganyan po yung usura niya. So, kung may panakip kayo, takpan nyo para hindi mahulugan ng mga object. So ayun mga kadeway, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng filter or fuel filter dito sa Griffin 180 natin. So nakabaklas yung fuel pump assembly. Ito yung floater
Ito yung filter, tapos ito yung mechanism ng fuel pump. Okay? Ngayon, sa mga nagtatanong kung ano yung pwedeng compatible na parts or fuel filter na parts dito sa Griffin 180 natin, pagka hindi kayo makahanap nito, pwede po ang pang Rossi Flash 150i. Okay, inuulit ko, Rossi Flash 150i, yung bagong labas ngayon na underbone. Tapos, pwede rin po sa Euro Samurai 155i. Okay, so pwede yung mga motor na nabanggit ko, yung fuel filter na mga yon, pwede po dito plug and play. So ngayon naman, kung paano natin babaklasin yung fuel filter. Fuel filter dapat sakto talaga yan. Hindi pwede yung maluwag, malaki, masasaktuhan lang siya mga ka-DIY. Sa pagtatanggal, ganito po. Hawakan nyo, ganyan. Tapos ito lang, 3 clip lang po yan na lock po niya. Dahan-dahan. Kasi mulutong po yan. Yun. Malawa. Yun. Tapos ito. Last. 3 lang po yan. Ingat po kasi mulutong po ito. Yan. So pag naangat nyo na yan, itong 3 na ito, hugutin nyo. Mahugot lang po yan. That's true. Yan. So ganoon lang po. May laman pa kasi itong gasolina eh. Yan. Yan yung sinasabi ko. Kaya dapat saktuhan talaga yan kasi ito. Bago pumasok yung gasolina dito, sisip-sipin itong filter. So tignan nyo, may dumi-dumi na siya. Ganun. Diba? Yung mga alikabok ko, no? Pasukat talaga niya. May o-ring pa yan yung para dito. So sa pagbabalik nito mga ka-DIY, ganyan dapat. Hindi mo pwedeng ibalik ng ganyan. Kasi hindi papasok yung gasolina. Hindi kasi nakatapat yung butas. Okay? Make sure na sa pagbabalik ninyo, itong butas nito, dito dapat yan. Ganyan yung style niya. Okay? Alam nyo na. Or, lagyan nyo ng pin na panibago. Ibang kulay. Kasi para may palatandaan kayo. Or picturean nyo. Yan. Pero importante, makikita nyo naman, ito lang po yung tatapat yung dito. Babalik na ho natin. Yan. So, nakatapat diba mga ka-DIY? Ganyan lang po. Tapos, tulak nyo lang. Dahan-dahan. Nahin nyo itong likod. Yun. Yun. Pagka tumunog, okay na yan. So, ganoon lang po kasimple ang magpalit ng fuel filter dito sa Griffin 180 natin. So, ganoon lang po. Pero ito na yung ilalagay natin. Yung bago na. Yan, compare po natin yung bago at yung luma. Okay. Ganyan po yung itsura ng bago. Kita nyo naman yung filter. Oh. Malinis. Tignan nyo to. May iba na yung kulay. O, diba? Marumi na oh. Kita nyo naman yung dumi niya. Nasa almost 15 odo pa lang ito. 15,000 odo. Kita nyo, pansinin nyo kung may bago. So wala. Pati sa haba ng floater. Magka-filteran. Yan, marumi na talaga yung filter. No? Pansin naman, oh. So, ayan. Marumi na talaga yung filter. Mapapansin nyo naman, oh. Kulay brown na sa gilid-gilid niya. Tapos dito. Kung na kayo magtipid, mura lang naman yan. Okay? Around 500 plus. Mas maganda yung quality kasi ito yung buhay ng makina natin. Pagka hindi niya nasisip-sip or hindi niya na-filter yung dumi bago papasok dun sa chamber, sa makina, sa manifold, pangit naman yung andar niya. Okay? So, di ba ipapansin nyo, meron pa itong niya, yung rubber dito, yung seal, rubber seal. So, tatanggalin na natin itong luma. Okay? Dahan-dahan lang para di mapasukan ng dumi. So, salpakan po yan, kasama na po itong rubber. Ito. Yan, sa pagbabalik, ganyan lang. Muna nyo yung floater. Yan, ganyan lang po. Tapos tapat lang natin. Yan. Ito. Lagay natin sa ibabaw. So yan, ganyan lang po. Unahin natin dito ipasok. Tapos pa ganyan. So ayan, may guide naman yan. Dapat ito nakalagay dito. Kaya hindi mo rin pwede mapagbaliktaran yan. Kunwari pa,
kunwari mapagbabaligtad mo, wala rin, hindi rin yan malagay. Kasi mayroon yung guide, oh. Yan. So yan yung palatandaan ninyo. Kung saan itong parang may butas itong guide, para dito yan. Sa nipple niya, dito. Tapos lagay mo lang yung tornilyo. Kailangan natin itong 6 na tornilyo. Wala na siyang kasamang tornilyo. Yan, tsaka natin higpitan. Dapat muna natin. Okay. Tapos ito yung takip. Tinanggal lang natin. Dito yung nakalagay. Okay? Yan, so okay na. Ito muna to. Paglalagay, tanggalin natin to ulit. Tapos, siksik natin. Yan, ipatong lang natin. Unahin natin to. Tapos, ipat natin. Yan, so, tanggalin natin yung sa likod. Kanina hindi natin tinanggal nung binaklas natin to. Pero sa pagbabalik, kailangan na tanggalin mong buo to para kumasya to. Ilap-ilapat. Ito, yan. Yan o, simple lang. So, ayan. Yun po yung technique. Pagka babaklasin mo to, kahit hindi mo natatanggalin to, itong bracket dito. Kaya pagka ibabalik mo, mahirapan mong ilapat dito. Kaya tatanggalin mo to. So, sa pagbabaklas nitong fuel tank, tanggalin mo na rin dito. So, ang hindi mo na lang tatanggalin yung dito na part. Tatanggalin mo lang na bolt, 1, 2, tapos dito, 3, 4. Diba? Pagkatapos yung may salpak lahat ng mga bolt na tinanggal nyo, 4 lang naman po yan. Balik na natin yung hose. Yun. Tanggalin nyo to. Itulak nyo mabuti. Pagka tumunog, okay na yun. Yun. Okay na yan. Next na gagawin natin dito sa kabila. Ayan, kung mapapansin nyo mga kadiway, nagre-rebalot tayo. Tapos, ginagawa natin, naglalagay tayo ng tape, tapos yung cloth. Ano ba yung ganito, yung style. Tape muna, tapos ganyan. Tapos nilagyan natin ng flexi hose para mas maganda. Okay? So yun, yung mga gamit natin. So sa mga gusto magparibalot, tama-tama, April ngayon, malapit na po yung tag-ulan. Napaka-importante na iparibalot nyo, ipaayos nyo, ipariwiring nyo yung Griffin 180 o Samurai ninyo. Pwede dito sa amin sa San Carlos City, sa Pangasinan, PM nyo lang po kami, schedule natin. Kasi mahirap masiraan, lalo na computer to. Okay? So, yan lang po. Tapos, lagay natin para matesting natin. Yan. Ito. Yan. Yung socket ng fuel pump. Kailangan natin papandarin natin yan para makita natin kung tama yung pinagawa natin. Dapat pag switch ko ng ignition, dapat tutunog yung pump. Maririnig nyo naman, tutok natin. Yun, tumunog. Tapos check natin dito kung gumana yung sa may indicator, fuel indicator. Kasi nandyan din yung fuel indicator, diba? So gumana. Papandarin natin, dapat mawawala yung check engine. Yun. So all goods na. Gumana. Okay naman yung tiling nung makina. Walang check engine. All goods yung pinagawa natin. So ganun lang po mga kaliway yung procedure. Sundan nyo lang po kung paano mag-DIY. Kung hindi nyo kaya, paggawa nyo na lang sa trusted mechanic ninyo na marunong para hindi masira. Pagka malakas ang loob nyo, kaya sa akin na nag-DIY, gawin nyo, sundan nyo lang yung process. Kaya lang po kayo sa pag-DIY dito sa HPT, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is caring. Okay? Kung sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha yung natin, yung fuel pump assembly, sa kasa po yun kasi under warranty. Okay, pero pagka tapos ng warranty mo, naka 15,000 to 20,000 odometer ka na,
mabibili mo yung fuel filter sa Shopee, Lazada, or sa mga shop, motor parts. Ang hanapin nyo lang po, pang Rusi Plus 150i or Samurai 155i, yung computer box na. Okay? So kung nagustuhan mo itong video, share mo to para makatulong sa iba. At syempre mag-comment at like at follow ka na rin sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. Yan, maraming salamat. Ito ka ng Bertam, signing off.